بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ang pagpupuri ay para kay Allah lamang, pinapapurihan natin siya, inaasahan, hinihinga ng kapatawaran, at sa kanya tayo nagbabalik loob. Tayo ay magpakupkop kay Allah laban sa kasamaan ng ating mga sarili at kalaswaan ng ating mga gawa. Sino man ang gabayan ni Allah ay wala nang makapagliligaw pa sa kanya, at sino man ang pabayaang maligaw ni Allah ay wala nang makapaggagabay pa sa kanya. Ako ay sumasaksi na walang ibang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah na walang kaparis, at ako din ay sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sugo, pinadala sa atin bilang habag. Nawa ang pagpapala ay sumakanya, ganun din sa kanyang pamilya at sa kanyang kapanalig ng sama-sama. Next slide po, Ustad. Amma ba'd, fa innal ahsanal hadithu kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar. Pagkatapos tunay na ang mainam na salita ay ang aklat ni Allah, ang Quran, at ang mabuting gabay ay ang gabay ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunay po ang masamang bagay mula sa buhay na ito ay ang mula sa sabi-sabi, at lahat ng sabi-sabi ay imbento, at lahat ng imbento ay kaligawan, at lahat ng mga ligaw ay yuhulog ni Allah sa apoy ng impyerno. Wayad billah. Nawa ilayo tayo ni Allah patungkol dito. Next slide po, sir. قبل أن نبدأ الكلام على هذه الرسالة العظيمة نحب أن نبيت عن جميع رسالة الرسل من أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلا آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم كلها تدعو إلا التوحيد. Sinabi na may akda ng aklat bago tayo magsimula ang ating pananalita sa dakilang paksayang ito. Nais lang daw niya na ipaalam sa atin at ganun din sa ating mga kasamahan sa pag-aaral na ito at makakarinig ng araling ito na ang lahat anya ng mensahe o aral na dinala ng lahat ng sugo at propeta mula pa kay Propeta Nuh alaihi salam hanggang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay walang iba kundi ang pag-iimbita sa pagsamba sa kaisahan ni Allah. Pakibasa po, Ustad. Pakibasa po. Kama qala ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sinabi ni Allah ang kataas-taasan sa bersikulong nabanggit, jazakallahu khaira, mula sa Surah Al-Anbiya, qala Allah Ta'ala, at hindi kami nagpadala mula noon pa man ng sugo maliban sa ipahayag nila sa kanila sa mga tao tunay na walang Diyos maliban kay Allah, kaya sambahin ninyo siya. Pakibasa pa muli, Ustad. Wa qawluhu, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibu at-taghut. Sinabi muli ni Allah, ang kataas-taasan, at katunayan na humirang kami sa lahat ng nasyon ng sugo upang ipahayag sa kanila na sambahin si Allah at pagkaiwasan ang huwad o maling pagsamba. Kabanata Al-Nahl. Ang pagsamba kay Allah lamang at pag-iwas sa huwad na pagsamba, ang kahulugan po nito walang iba sa Islamikong pagpapaliwanag ay tinatawag nating tauhid, which is yung katatapos nyo lamang napaksain. فليعلم إن التوحيد قد قسم العلماء إلا 3 الأقسام. Wahiya, sinabi ng mga scholar, na dapat nating malaman na ang tauhid, yung kaisahan ni Allah, ay hinati-hati ng mga ulama o mga scholars ng Islam sa 3 bahagi. At ito ay ang tinatawag natin na tauhid ar-rububiyyah, tauhid al-uluhiyyah, at tauhid al-asma'u was-sifat. Next slide po, Ustad. Pagdating sa tauhid ar-rububiyyah, sinabi natin ang katibayan dito ay binanggit. Pakibasa po, Ustad. Qala lahu ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin.
Ayan, sinabi ni Allah ang katastasan bilang katibayan sa pagiging Rabb ni Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang binagit sa Suratul Fatiha, ang papuri ay kay Allah lamang, ang Rabb ng sangkalikaan. Next slide po, Ustad. Pagdating naman sa Tauhid al-Uluhiyya, ito ay tinawag din bilang Tauhid al-Ibadah. Pagpatukoy kay Allah, ito ay tinatawag natin na Tauhid al-Uluhiyya, ay yung kaisahan sa pagsamba kay Allah. At ito naman ay tinatawag na Tauhid al-Ibadah kapag tumutukoy sa atin na isa lamang yung ating sinasamba. Ang katibayan dito, pakibasa Ustad. Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Naam. Ang katibayan dito, ang sinabi ni Allah ang katastasan, ikaw lamang ang aming sinasamba, ibadah, no? Iyyaka na'bud. At ikaw lamang ang aming inaasahan, iyyaka nasta'in, no? Ito ay matagpuan pa rin natin sa Suratul Fatiha. Next slide po, Ustad. Sa Tauhid al-Asma o Wasifat, na isa sa pangatlo ng pagkakahatis Tauhid, sinabi natin, ang katibayan dito, pakibasa muli, Ustad. Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Sinabi ni Allah ang katastasan bilang pagtukoy sa kanyang magagandang pangalan at katangian, sinabi niya, sa ngalan ni Allah, ang maawain, ang mahabagin. Kabanata pa rin ng Al-Fatiha. Muli, sinabi ni Allah, pakibasa pa, Ustad. Allah Ta'ala, walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Naam, paduuhu biha. Sabi ni Allah ang katastasan. At kay Allah ang mga pangalang magaganda. Kaya tayo inutusan na manalangin tayo gamit ang mga pangalang ito. Sabi natin ang tauhid na ating bilanggit ay ito ay kung paano ito tinuro sa inyo. Tulad halimbawa ng ating butihin Sheikh Nadir, no? O kung paano nyo ito natutunan sa mga naunang tagapagturo. Kaya huwag kayong malilito sa bahagi o bagay na ito. Next slide po, sir. Sa isang bersikulo ay binanggit ang dakilang layunin kung bakit tayo nilikha ni Allah. Ganon din ang mga engkanto at tao, no? Pakibasa po, Ustad. Wa qawluhu ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sinabi na lang katastasan at hindi anya nilikha ni Allah ang mga engkanto at mga tao maliban sa pagsamba. Ayon pa sa ibang mufassirun, sa pagkakaayos ng aya, no? Sabi na inuna ni Allah ang engkanto bago at tao. Ito yung papatunay na katunayan na unang nilikha ni Allah ang engkanto bago ang tao. Kaya sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jin wal ins, no? Nauna sila. Tunay po na maraming mga Muslim ang nahihibang, nalalasing at nadadaya sa buhay na ito sa mundo. Kanilang inaakala na ang buhay natin ay para lamang humayo at magpakarami. May ibang mga tao pa na nag-aakala na ang buhay daw sa mundo ay upang magpakayaman at magpakasarap lamang. At ang iba sa kanila ay nag-aakala na wala na daw ibang buhay maliban sa buhay dito sa mundo at hindi na raw tayo pagbabangunin na mag-uli o hindi na tayo bubuhayin na mag-uli. Next slide po, Stan. Sabi natin, ano ba ang kahulugan ng pagsamba? Baka ibada tayo ng ibada ay hindi pa alam ng karamihan sa atin ang ta'arif, ang paliwanag, ang maana, ang kahulugan ng pagsamba. Pakibasa po, Ustad. Qala Shaykhul Islam, al-ibada hiya ta'tillah bi'amtatil ma amara bihi ala as-sunnatir rasul. Sallallahu alaihi wasallam. No? Jazakallahu khair. Sinabi ni Shaykh Islam Ibn Taymiyyah, sabi natin, isa sa mga butihing salafatu salih na nabuhay, na nagbagong puri, no? Patungkol sa pinaniniwalaan ng samahan na nagtataguyod ng Quran at Sunnah, na sinabi natin na ito ang Aqidatul Wasitiyah o yung pinapaniwalaan ng mga samahan na tinatawag natin na Ahl Sunnah wal Jamaah. Ayon kay Shaykh Islam Ibn Taymiyyah, na ang ibada o pagsamba, siya ay ang pagsunod kay Allah mula sa halimbawa na anumang ipinag-utos sa kanya o pinag-utos sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alinsunod siyempre sa Quran at bahagda na iniwan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakibasa pa po, Ustad. Wa qala aidan al-ibada ismun jami' li kulli ma
yuhibbu wa yarda min Naam. al-aqwal wal amal al-batinah wa dahirah. Naam. Jazakallahu khaira, no? Bilang paglilinaw, ayon nga kay Shaykh Islam Ibn Taymiyyah bilang kabuuan, no, o pangbuong kahulugan ng ibada o pagsamba. Na ayon sa kanya, ito ay ang pangkalahatang salita sa lahat na anumang kamahal-mahal at kalugod-lugod kay Allah mula sa ating mga salita at ating mga gawa, taguman ito o lantad. No? Ito ay kanyang binanggit mula sa aklat ng Majmu' al-Fatawa. Next slide po, Ustad. Pakibasa po muli. Qala Ibn al-Qayyim, wa bayan dalika an al-ibadah munqasamatu ala al-qalb wal lisan wal jawarih. Naam. No? Sabi ni Shaykh Islam, o sabi ni Ibn Qayyim rahimahullah aidan, sabi niya, at malinaw sa binanggit Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah na ang ibadah, no? By the way, si Shaykh Islam Ibn Taymiyyah, ang kanyang mag-aaral ay si Ibn Qayyim. Ibig sabihin, si Ibn Qayyim, ang guro niya si Shaykh Islam Ibn Taymiyyah. So ayon kay Ibn Qayyim rahimahullah, na malinaw dito na binanggit sa aklat ng Aqidatul Wasitiyah na isinulat ng kanyang guro na ang ibadah o pagsamba ay nahahati-hati anya una sa puso, yung tinatawag natin na khawf wal raja wal iman, at nahahati ito sa dila, ito yung adhkar, pagbasa ng Quran, at sa kilos at gawain. Ibig sabihin, puso, dila at gawain. Ang gawain, tumutukoy halimbawa ang sadaka, ang zaka, ang sala, ang siyam, ang hajj. No? At ayon pa kay Ibn Qayyim rahimahullah, ang mga gawaing pagsamba ay ito ay naaayon o nahati sa iba't ibang pangbabatas, at ito ay 5 ayon sa kanya, no? 5. Una, yung tinatawag natin na obligado. Pangalawa, ang mustahab o kaibig-ibig. Pangatlo, yung tinatawag natin na haram o bawal. Pang-apat, yung tinatawag natin na yung mubah o pinayagan, no? Wallahu ta'ala alam. Next slide po, Ustad. Sinabi natin na, pakibasa po. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a wal ibadah. Ayan. Nagbigay ng halimbawa ang butihing Ibn Qayyim rahimahullah na patungkol sa pagsamba. No, ang usually na maririnig natin sa mga scholar ay ang halimbawa na binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na mutawatir, no? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a wal ibadah, na ang dua, yung paghiling natin o pananawagan natin kay Allah ay gawaing pagsamba. No, ibig sabihin yung dua natin, yung personal na hiling natin kay Allah, ya Allah, pagkalooban mo kami, no? Ya Allah, bigyan mo po kami, o Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ito daw dua ay pagsamba, no? Kasi yun naman ang sabi ni Allah, la tad'u ma'allahi ilahan akhar. Huwag tayong manalangin, huwag tayong humiling, huwag tayong magdua maliban lamang kay Allah, o huwag tayong magsama ng ibang Diyos, no, sa ating pagdudua. Pakibasa pa po, Ustad. Qala an ibadah laysa ghayra al-du'a mubalagatu wa ma'nahu an al-du'a muaddim al-ibadah. Sabi ni Met, isa sa mga salaf, no, na ang pagsamba ay hindi lamang dua, kasi baka wala nang gagawin ang tao kundi na lang magdua. Dahil kung ito raw ang sasabihin ayon kay Mer rahimahullah, no, ito ay pagmamalabis. No, kung ito lang ang ating aakalain sa kahulugan ng ibada, dua lang, at ang kahulugan nito ay wala na tayong gagawin pa, ang mga tao ay hindi nagagawa ng ibang gawain pagsamba, no? Ngunit ang maana, ang kahulugan nito ayon kay Met rahimahullah, na ang dua ay nakapaloob sa iba't ibang uri ng gawain pagsamba, no? Dahil ayon sa kanya, kung ito lang ang ating sasabihin, dua lang ang pagsamba, marahil karamihan sa atin, no, na mabababaw ang pananaw at aral sa Islam ay magsasabi na hindi na sila magsasagawa ng salah o sa yung sambayang. O ating sasabihin na kung lahat ng dua ay pagsamba, marahil ang karamihan o iba sa atin ay hindi na mag-aayuno o magpupuasa sa Ramadan. No? Kung ang sasabihin natin na ang dua yun lamang ang pagsamba, ay marahil ang iba sa atin ay hindi na magsasagawa ng Hajj. Next slide po, Sir. Ayan.
Kasi ito ay naaayon doon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakibasa po, Ustad. أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج العرفة. No? Tulad ng binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no, nagbigay ng paliwanag dito ang butihing Sheikh Simar, no, rahimahullah, na ayon sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Hajjul Arafah, na ang Hajj ay Arafah. No, ang kahulugan ba nito na tayo ay hindi na pupunta sa Mina, hindi na tayo pupunta sa Musdalifah, hindi na tayo pupunta sa Haram para magtawaf, para magsa'i, kasi sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay Hajjul Arafah, na ang Hajj ay sa Arafah, no? Ito ay maling pangunawa, no? Kaya ayon sa mga scholar na ang dua ay nakapaloob sa karamihan na gawaing pagsamba. Kapag ikaw ay nagsasagawa ng sala, sa ruku', sa sujud at julus, hindi ba kabilang dito ang dua? May sinasabi tayong mga adkar at dua. Kapag ikaw ay nagsasagawa ng umrah at hajj, hindi ba sa bawat pag-ikot ng tawaf natin sa Kaaba, no? At ganun din sa sa'i, tayo ay merong mga dua o adkar na binabanggit. May sinasabi tayong pag-alala kay Allah. Kapag ikaw ay nag-aayuno, hindi ba kabilang dito ang dua? Sabi natin na lalo na kung tayo maglalagot ng ating pag-aayuno, no? Subhanallah. Kaya hindi pwedeng angkinin ng isa sa atin na mababaw ang pangunawa na sabihin na ang dua ito lamang ang ibadah. Next slide po, Ustad. Na, pakibasa po. Siya ka na. أو المعنى أن الدعاء والعبادة سواء أستجب أو لم يستجب. Na, binanggit pa rito ng ating butihing Ibn Qayyim rahimahullah, dagdag pa niya, no? Na ang mga scholar ay nagsabi na ang kahulugan ng dua ay gawaing pagsamba, no? Pakinggan niyo maigi, ayon sa kanya, na sinagot man o hindi sinagot ni Allah ang ating dua, ito ay gawaing pagsamba pa din. Hindi yung isipin niyo na hindi naman sinasagot ni Allah yung dua ko no? Isabihin hindi na yung gawaing pagsamba, pagsamba pa rin siya. Maaring hindi ito dininig agad ni Allah kasi ito ay hindi nararapat pang ipagkaloob sa iyo o maaring merong masamang bagay na mangyayari sa iyo kung ito ay ipagkaloob agad niya, no? Kaya dito ang susi pagtitiis. At sabi ni Ibn Qayyim rahimahullah, hindi ibig sabihin na hindi agad dininig ni Allah yung dua mo ay hindi na to gawaing pagsamba. Dininig o hindi dininig, sinagot o hindi sinagot ang iyong dua, ito ay matatawag na gawaing pagsamba. Na, kasi maraming kadahilanan kung bakit hindi agad sinasagot ni Allah o hindi sinasagot ni Allah ang ating mga dua. Dahil ito ang pag-aakala ng mga Hudyo na si Allah subhanahu wa ta'ala daw ay barat, kaya daw hindi sinasagot ang kanilang dua. Wa'yadabillah. Next slide po, Ustad. Ayan, sinabi lang may akda ng aklat. Pakibasa po, Ustad. Bismillahirrahmanirrahim. Ayan, ang may akda ng aklat ay nagsimula sa pagsasabi ng sangalan ni Allah ang maawain, ang mahabagi. No? Dito siya nagsimula. No? Next slide pa po, Ustad. Naam, pakibasa po. Sabab ibtada al-musannif al-matan bil basmalah. Ayan. So sabi ng karamihan, bakit daw ang mga manunulat ng aklat, no? O bakit daw ang Sheikh, no? Si Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, kahabagan naman siya ni Allah, ay bakit nag-umpisa, no, sa pangungusap na pagsasabi ng Bismillah o Bismillahi Rahmanirrahim o yung tinatawag natin na basmala. Ang basmala, ito yung Bismillah. Ano yung Bismillah? Ito ay basmala, no? Para huwag kayong malito. So dito, nagbigay ng mga pangungusap ang butihing Sheikh na ito kung bakit nagsisimula ang may akda ng aklat o yung ibang manunulat ng aklat sa pagsambit ng Bismillah o Bismillahirrahmanirrahim o yung tinatawag natin na basmala. Una, sinabi nila, iftida'a bi kitabillah wal anbiya alayhi salatu wassalam. Ayon sa kanya, kasi dito nagsimula daw si Allah sa kanyang aklat, sa Quran. No? Sabi natin yung unang surah, which is yung Suratul Fatiha, nagsimula si Allah sa Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. So kung bakit nagsisimula o bakit nagsimula ang may akda ng aklat sa pagsasabi ng Bismillahirrahmanirrahim, dahil anya, dito nagsimula din si Allah sa kanyang aklat at ayon pa sa kanya,
dito rin nagsisimula ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kutaba, sa kanyang mga sermon, sa kanyang mga pangaral, sa pagsasabit na Bismillah walhamdulillah. No? Next slide po, Ustad. Pangalawang dahilan, sabi natin, no? Ta'siha biman qablahu min al-ulama wa salaf. At ito rin ang ginawa ng mga matutuwid at reliyosong tao pagkatapos ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, no? Kaya ito dito nagsimula ang may akda ng aklat, Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, kahabaganawa siya ni Allah, kasi ito rin yung ginawa ng mga sumunod na relyoso at mabubuting tao pagkatapos ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sila ay nagsimula sa pagsusulat ng aklat, pagsasalita, pagbibigay ng sermon, sa pagsasabi ng Bismillah o Bismillahirrahmanirrahim. Pangatlo, sabi natin, min babal tabarrak bil ismullahil karim. No? Bakit daw nagsisimula ang may akda ng aklat o yung mga manunulat o yung mga nagbibigay ng pananalita sa pagsasabi ng Bismillah? Kasi ang mga tagapagsulat o ang manunulat o ang mga tagapagsalita ay naghahanap ng biyaya sa kanilang ginagawa. No? Sabi, magagawa ka ng khutbah o sermon, susulat ka ng aklat o ng, sabay susulat ka ng mga babasahin. Nagsisimula ka sa Bismillah kasi naghahanap ka ng biyaya sa iyong gagawin o iyong ginawa. No? Kaya sabi natin, bakit binabanggit ang pangalan ni Allah sa simula ng bawat gawaing mga Muslim? Nagpaliwanag din dito ng maayos Ibn Qayyim, pakibasa po, Ustad. فهذا أن تأثيره بركة بسم الله ولهذا تستجيب في أول كل عمل وقول. No, sabi pa ni Ibn Qayyim rahimahullah, dahil sa pagiging dakilaan niya ng pangalan ni Allah, no? At sa biyayang epekto nito. Ayon sa mga scholar na ito ay ipinag-uutos sa atin na sambitin sa simula ng ating bawat gawain, no? Dahil sa biyaya, dahil sa pagiging dakila ng ngalan ni Allah, no? Wa'yadabillah. Hindi naman yung sabi magsisimula kayo, sasabihin niya in the name of Jesus, wa'yadabillah, no? Sinasabi natin Bismillah sa ngalan ni Allah. Next slide po, Ustad. Ayan, nagbigay pa ng ibang mga pagpapaliwanag si Imam Shafi'i rahimahullah patungkol sa kung bakit anya mahalaga, kung bakit importante na tayo magsimula sa bagay na ating gagawin sa pagsambit ng Bismillah o Bismillahirrahmanirrahim. Pakibasa po, Ustad. أول واستجيب في أول الخطبة لما جاء في مسند أحمد. Na, sabi ng Imam Shafi'i rahimahullah, una, kaibig-ibig daw, no? Kaibig-ibig na tayo magsimula sa ating khutbah o sermon dahil ito ay tulad ng naiulat sa musnad ni Imam Ahmad. Dahil ayon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin la yabda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajdam. Dahil sinabi raw ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naiulat sa ibang ulat ni Imam Muslim mula kay Abi Hurairah, na ang lahat daw ng bagay na hindi nyo sinimulan sa pagsambit ng Bismillahirrahmanirrahim, ang inyong ginawa ay putol o hindi kumpleto. Sa ibang ulat na walang premyo, walang reward doon sa ating gagawin. Kasi bakit? Walang tabarok siya, hindi siya bababaan ng biyaya. Kasi bakit hindi tayo nagsimula sa ngalan ni Allah? Next slide po, Ustad. Na, pakibasa po. الثاني واستحب في الأول الوضوء لما جاء في مسند أحمد. Na, pangalawa ayon kay Imam Shafi'i na kung bakit kaibig-ibig na tayo magsimula, no, sa ngalan ni Allah, ito ay pinapayo din na gawin sa pagwuwudu o yung paghuhugas natin, no? Dahil ito ay kaibig-ibig na banggitin dito. Dahil ito ay naiulat din mula sa musnad ni Imam Ahmad ayon kay Abi Hurairah sa marfu'an, wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, pakinggan nyo, la wudu'an liman lam yadhkurul ismullahi alaihi. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang wudu. Pakinggan nyo, no? Walang wudu sa sino mang hindi binanggit ang ngalan ni Allah dito. Kaya kung maghuhugas lang tayo, no? Sige tayo kwento sa kasama natin sa pagwudu, no? Hindi tayo nagsambit ng Bismillah, wala tayong wudu. Subhanallah. No? Next slide po, Ustad. Pakibasa po. الثالثة وقد تستحب عند الذبيحة في مذهب الشافعي وجماعته ووجبها آخرون
indal dhikr. Pangatlo, ayon kay Imam Shafi'i rahimahullah, na kaibig-ibig din na banggitin ang basmala o yung bismillahirrahmanirrahim o bismillah sa pagkakatay, no? Ngunit ayon sa kanya, sa ibang mga madhab na ito ay obligado lalo kung ang pagkatay ay may kinalaman sa gawaing pagsamba. Halimbawa, kayo nag-hajj ng tinatawag natin na tamattu o kaya kiran na merong alay. Ito ay may koneksyon sa, sabi natin, dakilang gawaing pagsamba. Wajib yun na kapag kayo nagkatay kasi yung uri ng hajj na yun ay may pag-aalay, obligado yun na kayo magsabi ng bismillah o bismillahirrahmanirrahim sa inyong pagkakatay. Ganun din sa akika. Nagkaanak kayo biniyaan kayo ni Allah ng mga anak, babae o lalaki, 2 kambing sa lalaki, 1 sa babae, o kaya 2 tupa sa lalaki, sa anak na babae, 1, no? Kung kayo magkakatay dito para sa akika, ayon o fi akhirin na obligado na banggitin ang bismillah sa pagkakatay dahil ito ay may kinalaman sa gawaing pagsamba. Next slide, Poster. Pakibasa po muli. Al-arba'ah wa hakada tastahib inda al-aql lima fi sahih Muslim. Na, sinabi pa ng Imam Shafi'i rahimahullah na mustahab din ito na banggitin sa ating pagkain. Bago tayo kumain, no? Di pa lima sahih al-Muslim. Anna Rasul sallallahu alayhi wa sallam qal li Rabi' an Umar bin Abi Salam. Qul bismillah wa qul bi yaminak wa qul mimma yalik. No? Sabi niya na kaibig-ibig na sambit ito sa pagkain na naiulat mula kay Sahih Muslim dahil ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam ay inutusan yung kanyang anak-anakan na si Umar bin Abi Salama. Kasi ito'y kumakain kasama kasi alam niyo naman mga Arabo kumakain sa malaking plato, salo-salo sila, no? At kumakain tong batang to, sinabihan niya ng adab, no? Pag-uugali kung paano sa pagkain. Sabi niya, kumain ka gamit ang iyong kanang kamay at magsabi ka ng bismillah at kumain ko ano yung malapit sa iyo. Kasi usually, yung mga tao dumadakot sa malayo, no? Lalo kung sama-sama kayo sa plato. So ang tamang adab dito, pag-uugali, kumain ka kung ano yung malapit sa iyo. Ngayon, kung meron ka nakitang gusto na medyo malayo sa iyo, hingin mo dun sa malapit na nasa kanya. Pakiabot, no? Naam. Next slide po. Ayan. Pakibasa po. Al-khamisah wa kadhalika tastahib inda al-jima' lima fi sahihan. Naam. Ganun din ito ay kaibig-ibig ayon kay Imam Shafi'i. Nabanggitin natin sa ating pakikipagtalik, no? O yung pakikipagsiping natin sa ating mga may bahay. Dito na ulat sa Sahihain, Wan Ibn Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, law an ahadakum idha atal ahlahu faqal, bismillah, Allahumma janabna ash-shaytana wa janabna ash-shaytan wa ma razaqtana. No? Ito ay kaibig-ibig na banggitin bago tayo dumapo, no? Bago tayo dumapa doon sa ating may bahay, no? Dahil ito inuulat sa Sahihain si Ibn Abbas, na narinig niya na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ang isa man sa atin, no? Kung tayo ay lalapit, tatabi, no? O kaya iibabaw tayo doon sa ating may bahay, huwag natin kalimutan na sabihin yung bismillah, no? Kaya ito yung mustahab na banggitin doon, no? Sabihin natin, Allahumma janabna ash-shaytana, o ala pangalagaan mo kami, no? O kaya takpan mo kami sa syaitan. Kasi bakit? Inuulat din dito, ito ay pinanawagan sa atin ni Sheikh Jibrin rahimahullah, na ang mga syaitan ay sumasali sa atin, sa pakikipagtalik natin sa ating may bahay kung tayo ay hindi nagsabi ng bismillah. Wa'yadabillah, no? Next slide po, Ustad. Ngayon yung tanong ng karamihan, bakit daw kailangan pang banggitin ang ngalan ni Allah sa bawat gawain ng isang Muslim? Di ba natin kilala si Allah? Subhanallah, no? Bakit nga namin sabihin, bismillah, sa ngalan ni Allah? Bakit di nyo ba kilala yung Diyos nyo? Pakibasa po, Ustad. Ay, ibtada bi kulli ismullahi ta'ala la'anna lafdu ismu mafruda mudaf. Na, sabi ng Ibn Qayyim rahimahullah, kahulugan daw, no? Bakit tayo nagsisimula sa pangalan ni Allah, ang kataas-taasan? Dahil ang salitang sangalan, no? Sinasabi mo, bismillah. Bakit natin ginagawa to? Kasi ito ay sinisingle out natin, no? Dahil ito ay pang-isahan, singular ang kahulugan nito, na ang ating gawain ay tauhid, no? Kasi hindi naman natin sinasabi na bismillahi ab, no? Wal ibn, wal ruhul, kudus. Hindi, no? Hindi naman natin sinasabi na sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, dili. Hindi.
nasabi natin, Bismillah. Ito ay tanda na yung gagawin nyo, bago nyo simulan, ito ay inaalay nyo sa iisa at nag-iisang tunay na Diyos na si Allah. No? Yan ang tandaan nyo. Kasi baka mamaya tanong, ba't kayo Bismillah ng Bismillah sa ginagawa nyo? Kasi ang aming gawain ay inaalay namin sa nag-iisa at tunay na Diyos, hindi sa tatlong Diyos, iisang Diyos. No? At naghahanap tayo ng biyaya dun sa ating gagawin. Next slide po. Na, at ganun din, sabi natin na hindi basta-basta darating sa atin, no, sa pag-aaral na ito. Ito ay sa kitab ng ilm. No? Tinalakay din to ni Imam An-Nawawi sa kanyang aklat na Riyadus Salihin. So sabi ni Imam An-Nawawi rahimahullah na hindi basta-basta darating sa atin ang kaalaman. No? Wala ni isa man sa atin na pinanganak na sheikh. Wala ni isa sa atin na pinanganak na mga mashallah, no? Na maaalam na honorable mention, na kagalang-galang, etc. No? Maliban na lamang na ang kaalaman na ito ay pagsikapan natin at pag-aralan para ating makamtan. Pakibasa po, Ustad. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم. No? Sinabi ng Propeta Muhammad SAW kasi, no, sa kanyang hadith, no, katunayan na ang kaalaman ay sa paraan ng pag-aaral. No? Kaya mahirap yung meron tayong mga kapatiran na pag niyaya mong mag-aral, sasabihin, ay, alam ko na yan. No? Halika kapatid, mag-aral tayo, no? Lalo si Pres, no? Si Brother Abdulaziz. Lagi ko nakikita, nagpo-post siya, halina kayo, mag-aral tayo, halina, mag-aral kayo, no? Subhanallah. Kasi hindi darating sa atin ang kaalaman, ayon sa Rasulullah SAW, maliban na ito ay ating pag-aralan. Hindi lalapit sa atin ang kaalaman, tayo ang lalapit doon. Subhanallah, no? At alam nyo na hindi kayo matututo maliban na kayo mag-aral. Kasi may mga kapatid, na kapag niyayaya natin mag-aral, sabihin, sige kayo na lang, total bago pa kayo sa Islam eh. Subhanallah. No? Subhanallah. Samantalang, alam natin na ang kaalaman, hindi ito lalapit sa atin, hindi ito mistulang pagkain na isusubo sa'yo. Kailangan ikaw ang lalapit sa kaalaman. No? Kaya sinabi ng Propeta Muhammad, al-ilmu bita'allum. No? Ang kaalaman ay sa pag-aaral. Next slide po, Ustad. Pakibasa po. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Bakit tayo mag-aaral? Bakit natin kailangan matuto? Dahil sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na inuulat ni Ibn Majah mula sa hadith ni Anas bin Malik na nagsabi na sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam na ang pagkuha ng kaalaman ay obligado sa lahat ng Muslim. Bago ka man o hindi, mula ka man sa pamilyang Arabo o Moro o hindi, ay obligado sa atin ang pagkuha ng kaalaman. Walang sinabi si Propeta Muhammad na dahil bago, ikaw na lang mag-aral. O dahil balik Islam ka, ikaw na lang. O dahil Arabo ka, ikaw na lang. Hindi. Sinabi ng Propeta Muhammad talab al-ilm faridatun ala kullu Muslim. Kullu Muslim, lahat ng Muslim. No? Pinanganak o hindi, bago man o luma, Arabo ka man o hindi, obligado sa iyo ang pag-aaral ng kaalaman. Kaya, nakakalungkot, minsan pa nagyaya tayo, o makita natin si Pres, laging nagyaya, halina kayo, mag-aral tayo, halina kayo, mag-aral tayo. Tandaan nyo, ang kaalaman, hindi yan tutungo sa pinto nyo, hindi yan tulad ng Shopee o DHL o Aramix, nakakatok sa bahay nyo, ang gananakin nyo doon, ito yung kaalaman, hindi po. Kayo ang tutungo sa kaalaman para kayo'y matuto. Next slide po, Stan. Ano na? Okay? So, sinabi pa, pakibasa po, Stan. قال التوري والعلم الذي لا يؤثر العبد في الجهال به. Yan, no? Ayon kay Imam At-Tawri, rahimahullah, mula sa ating tabi'in, no? Sinabi niya na ito ang kaalaman, pakinggan niyo mabuti, no? Ito ang kaalaman, no? La ya'diru, na wala kayong lusot, wala kayong pwedeng ipangkatwiran, no? Na kasi busy ako, kasi wala akong oras, no? Sabi ni Imam At-Tawri rahimahullah, ito yung kaalaman na wala kayong lusot, wala kayong pwedeng ikatwiran sa Yawmul Qiyamah, no? Na kaya kayo naging mangmang dito kasi abala ako sa dunya, kasi busy ako. Tandaan mo, wama khalaqtul jin wal ins. Hindi kayo nilalang maliban sa pagsamba. Hindi kayo nilalang ni Allah dito sa mundo para maglaro, na maglaro, na maglaro, na maglaro. O kaya magpakayaman, no? Subhanallah. Sabi ni Imam At-Tawri, wala kayong lusot, no? Pinanganak man kayo o bago, Arabo ka man o hindi, ikaw ay walang lusot pagdating sa Yawmul Qiyamah, na ikaw ay mananagot. Bakit ka mangmang sa bagay na ito? No? Ano ba yung kaalaman na tinutukoy natin dito? Ang kaalaman sa pagkakatuto sa kanyang relihiyon. No? Subhanallah. Lalo na patungkol sa inyong Panginoon.
Next slide po, Ustaz. Pakibasa po, Sheikhana. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. Yeah. Sinabi ni Sheikh Al-Islam, Imam Al-Mujaddid, Muhammad bin Abdul Wahhab, kahabagan naman siya ni Allah. No? Sabi natin, ang butihing Sheikh nito, Masya Allah. Iangat siya ni Allah. No? Marami siyang mga kapaki-pakinabang na aklat na isinulat tulad ng Kitab Tauhid, Usul at-Talata, Qawaid al-Arba'a, no? Subhanallah. Na kung saan ayon sa butihing Sheikh na ito, na ang unang kaalaman na dapat yung matutunan, na dapat nating matutunan, na wala tayong lusot, no? Na tayo mananagot. Una, ang kaalaman sa pagkilala kay Allah. No? Kasi bakit ba tayo nilikha? Para pagsamba kay Allah. Una, ang pagkilala kay Allah, ma'arifatullah. Ang pangalawa, ma'arifatun nabiyyi. Kasi dito ligaw ang mga tao, di ba? Subhanallah. Tinatanong nila, sino ang inyong Diyos sa pagdadawa natin sa laban? Sabi niya, Jesus. Sino ang propeta mo? Di nila alam. Anong reliyon? Sasabihin nila, religare. Wayadbillah. Napakalayo. No? Ito yung mga bagay na inobliga sa atin na tayo mananagot, wala tayong ligtas, hindi nyo pwedeng sabihin sa iyo kiyama kasi di ko alam. Una, ang pagkilala kay Allah, ang pagkilala sa kanyang propeta, at ang pagkilala sa relihiyon na pinadala ni Allah para sa mga propeta. Ano ba relihiyon ni Allah? Kami, hindi pa natin alam. Sabi ng ibang tao, sa pangaral natin, maaring born again, Diyos ako ay ako nga, no? Seventh-day Adventist, no? Jesus is Lord, wayadabillah. Ito ay mga bagay na walang ligtas ang bawat isa sa atin dahil ito ay bagay na tatanungin sa atin. At sabi nga ng mga scholars ng Islam, sa Sheikh Shalih Al-Utsaimin, sa libingan pa lang, uumpisahan ka ng tanungin patungkol sa bagay na ito. Next slide po, Ustad. Naam. Ayon pa sa mga nagpapaliwanag, umupassiro na napakahalaga ng kaalamang ating binanggit na kung saan ipinag-utos to ni Allah maging sa kanyang huling sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kunin ang kaalamang ito at siya ay inutusan na malalangin kay Allah na ipagkaloob sa kanya ang kaalamang ito. Pakibasa po, Ustad. Allah Ta'ala wa qul rabbi zidni ilman. Na, sinabi na lang, tasan bilang utos kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, O Muhammad, sabihin, aking Panginoon, paramihin mo po ang aking kaalaman. Na dito sabi ni Sheikh Shalih Al-Fawzan, laysa yaqulu rabbi zidni malan o qulu rabbi zidni zawjan, na hindi pinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sabihin sa kanyang Panginoon, Ya Allah, paramihin mo ang aking kayamanan. Ya Allah, paramihin mo ang aking mga asawa. Hindi po. Ang dua, paramihin ang aking kaalaman. At sabi naman mga scholar dito na may tatlong bagay na binanggit si Allah na ating paramihin. No? Tatlo daw yung bagay na pinag-utos sa atin ni Allah na paramihin. Una, ang kaalaman, sabi natin. Pangalawa, ang dhikr, wa dhikran katira. Pag-alala kay Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Pangatlo, na pinag-utos sa atin na paramihin, ad-dhikr al-maut, ang pag-alala sa kamatayan. No? Kasi ito ang bagay na babasag at sisira sa ating kahibangan at pagiging hayok at adik sa bundong ibabaw. No? Next slide po, Ustad. Na. Pakibasa po, Ustad. Allah Ta'ala hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Na, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagpapatunay sa atin na kung ganong kahalaga ang kaalaman at ito ang bagay na mag-iiba sa iyo. Saan? Sinabi ni Allah, pareho ba silang may kaalaman sa kanilang mga mangmang? Pareho ba yung may alam sa mga walang alam? Subhanallah. Sa bersikulong ito ay tinangi po ni Allah silang mga maaalam at inaangat sila kumpara sa mga walang kaalaman. Kaya hindi ang dami ng salapi. Hindi ang mga natapos nating mga diploma o kurso, hindi ang posisyon sa trabaho o posisyon sa lipunan ang sukatan ng pagtaas natin dito sa mundo. Si Allah mismo po ang nagtataas sa atin, no? Dahil sa ating kaalaman at pagkilala sa Kanya. Naway bilang tayo ni Allah sa mga taong Kanyang itataas dito sa mundo. Next slide po, Ustad. Na. Pakibasa po. Qala Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala
rahimahullah ta'ala fahadda itiqad ahallu firqah an-najitul mansura ilal qiyamu sa'ah hal sunnati wal jama'ah. Na, sabi ni Sheikh Islam bin Taymiyyah, habang ano siya ni Allah, no, na ito raw, fahada i'tiqad ahl firqa al-najiyah. Ito daw yung paniniwala na tiyak ng grupo ng mga matagumpay, no? Ano yung tinatawag doon? Yung ahl sunnah wa jamaah, yung tao o grupo ng mga tao na nagtataguyod ng Quran at Sunnah, no? At ito ang ating pinaniniwalaan hanggang sa mawasak ang mundo. Next slide po, Ustad. Ano ba ang kaalamang ito? Pakibasa po, Ustad. Wa huwa imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'ati wa admaut wal imanu bil qadar khairihi syarrihi minal kitabil aqidatul wasitiyah. Na, so sinabi ng ating butihing Sheikh Islam Taymiyyah na ito yung ating pinapaniwalaan na tiyak. Sabi natin mananatili hanggang mawasak ang mundo, hanggang araw ng paghukom. Alin ito? Ang tinatawag natin na ating paksain na anim na haligi ng paniniwala o yung arkanul imanu sitta. Ano ito? Ang paniniwala kay Allah, una sa lahat. Ang paniniwala sa anghel, ang pangalawa. Ang paniniwala sa mga banal na aklat, pangatlo. Ang paniniwala sa mga sugo at propeta, pang-apat. At ang pagbangon na mag-uli o yung araw ng muling pagkabuhay, pang-lima. At ang paniniwala sa qadar, mga bagay na tinakda at pinayagan ni Allah, mabuti man ito o masama. Last slide. Sorry. Yan, sinabi ng mga scholar na ang mga ito ay nakabatay din sa sinabi ni Allah sa Quran. Ito mga ating mga binanggit ni Sheikh Islam bin Taymiyyah, ito ay matatagpuan. Mahuwad dalilo. Anong katibayan ito sa Quran? Pakibasa po, Ustaz. Qawluhu ta'ala, amana ar-rasul bima unsila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yan, sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang katibayan patungkol dito. Kanyang sinabi na naniniwala ang sugo si Propeta Muhammad SAW sa anumang pinababa sa kanya mula sa kanyang Panginoon, at lahat tayo, maging tayo, mga Muslim, naniniwala tayo kay Allah, naniniwala tayo sa mga anghel, sa mga aklat, sa kanyang mga sugo, at di tayo nagtatanggi sa pagitan nila. At sinasabi natin, waqalu sami'na wa ata'na, dito na una yung qadar. At patawarin mo kami at Panginoon, sa iyo kami magbabalik, ito ang huling araw. Subhanallah, no? Next slide po, Ustad. Ang huli bilang, sabi natin, at ito rin ay binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, no? Sabi natin, Quran at Sunnah, ang ating katibayan patungkol dito. Pakibasa po, Ustad. Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadith Jibril biqawluhu iman an tu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minuna bil qadar khairihi wa syarrihi. Na, matapakon na. So dito, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mula doon sa Hadithul Jibril. Bakit tinawag ito ng Hadithul Jibril ni Imam An-Nawawi sa kanyang 40 hadith An-Nawawi. Sinabi natin bakit, kasi si Jibril nagtungo sa kanya sa Madina habang nakapalibot sa kanya ang mga sahaba, no? Sabi doon, la ra'ahu safar. Itong tao na to na wala kang makitang bakas na siya naglakbay, no? At ito'y naupo sa harapan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito'y nagtanong, ya Muhammad, akbarni alal iman. O Muhammad, balitaan mo nga ako, ano ba ang iman? So sumagot si Propeta Muhammad, al-iman an tu'minu billah, yung maniwala kay Allah, wa malaikatihi, sa kanyang mga anghel, wa kutubihi, sa kanyang mga aklat na pinababa, wa rusulihi, sa kanyang mga sugo at propeta, wal yawmal akhir, at huling araw, wa tu'minu bil qadar khairi wa syarri, at ang maniwala sa qadar mabuti man o masama. Kaya sa mga ebidensyang nabanggit, walang pagdududa at pagtanggi na ito ang ating akidah, na ito ang doktrina, na ito ang pinaniniwalaan ng tiyak ng mga Muslim ng Ahl Sunnah wal Jamaa, magunaw at mawasak man ang mundo. Siya lang, hanggang dito lamang muna. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahaba pa ang ating lakbayin. Tayo ay nasa muqaddama pa lang panimula ng aklat, insyaallah.